Pagmamahal pa ba kung sinasaktan ka, pineperahan at pinagkakalat ang pribado mong video? Ganyan pong sinapit ng isang babae sa kamay ng kanyang ex. Pero ngayon, rehas na ang bagong kapareha ng suspect. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Inakala ng lalaking ito na makikipagbalikan na sa kanya ang dating nobya matapos nilang magkita sa isang convenience store sa Pasig kahapon. Pero ang di niya alam, target na pala siya ng operasyon ng mga ahente ng anti-cybercrime team ng Eastern Police District. Inaresto ang lalaki matapos ireklamo ng dating niyang nobya ng sextortion. Dali-dali isinama ng mga pulis ang sospek at isinakay ng mobil. Pagdating sa presinto, sinalubong ang sospek ng mga galit ng kaanak ng biktima. Anong ginawa mo? Sa mga kaibigan ko sa Facebook, nagsesend ka ng mga picture ng anak ko. Baka walang hiya mo. Hindi ko malaman kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Pasito, kaya ipagaling mo. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na matagal na ang relasyon ng sospek at ng biktima. At sa loob ng panahon na yan, matinding pagmamaltrato ang inabot ng biktima sa kamay ng ex-boyfriend. Yung sa 6 years na relationship nila, lagi siyang sinasaktan, minamaltrato. So nagkakaroon siya ng physical and verbal abuse nitong kanyang ex. Pero di alam ng biktima na mas matinding bangungot pa pala ang aabutin ng makipaghiwalay sa sospek. Ang ginagawa nitong si suspect is meron siyang mga nude photos and videos. So sa mga Facebook chat, group chat, gagawa ng group chat tong si suspect natin. Tapos mag-a-add siya ng mga kung sino-sino sa GC. I-a-add niya pa rin itong si victim natin. Tapos doon, ipopost niya yung mga malalaswang larawan at videos nitong victim. Bukod sa pakikipagtalik at pakikipagbalikan, hinututan din daw ng pera ang biktima. Kahit sa pinagtatrabahuan ng biktima, nanggugulo rin daw ang suspect. Dahil sa hiya at katakot-takot na pambabastos na inabot online, binura ng biktima lahat ng account niya sa social media. Pero ayaw pa rin siyang tantanan ng ex. Umabot pa sa punto na pati kamag-anak ng biktima, pinadadalan na rin na malalaswang larawan at video. Kaya naman nagpasya na ang biktima na humingi na ng tulong sa mga pulis na ikinaaresto ng suspect. Na-inquest na ang lalaki at kasalukuyang nakakulong sa Pasig Detention Center. Naharap siya sa kasong grave threat, grave coercion at paglabag sa Photo and Video Voyeurism Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.